Mula medalya hanggang demanda, isang aral sa katapatan sa bandila. Sa loob ng bawat kampo at sa puso ng bawat kawal, may isang banal na panunumpa. Ang kapangyarihan ay may hangganan at ang batas ay mas mataas sa kahit sinong tao. Ngunit ano ang nangyayari kapag ang isang dating tagapagtanggol ng bayan ay siya mismong pinararatangang nanggugulo sa pundasyon nito? Ngayong linggo, naging maugong ang balita. Naaresto si retired Air Force General Romeo V. Pokies. Hindi siya basta-basta pangalan sa loob ng Armed Forces. Siya ay isang general, isang commander at isang opisyal na pinagkatiwalaan sa National Security at Disaster Response. Sa madaling salita, isa siyang figura na otomatikong iginagalang dahil sa kanyang mga medalya at serbisyo. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa isang mapanganib na landas na tinatawag nating military adventurism. Matapos magretiro, si Pokies ay nanatili sa loob ng gobyerno noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte mula BCDA hanggang PNOC. Sa mga sundalo, normal ang makitang nagsisilbi pa rin ang mga upper class o mga senior officer kahit wala na sa aktibong serbisyo. Subalit dito nagsisimula ang problema kapag ang isang retiradong general ay nananatili sa paligid ng kapangyarihan. May ilan na tila nakakalimot na sibilyan na sila. Pakiramdam nila ay sila pa rin ang tagapagbantay o tagapagtama na may lisensyang makialam o kumontra sa gobyerno kapag hindi nila gusto ang takbo nito. Nitong 2025, ang mga batikos ay naging seryosong akusasyon na dawit si Pokies sa mga kilos at itinuturing na pampagulo at panira sa administrasyon hanggang sa mauwi ito sa kasong inciting to sedition. Ang sedition ay hindi simpleng reklamo. Ito ay ang pag-udyok sa mga tao na mag-alsa o labanan ang otoridad ng gobyerno. Bakit hindi pwede ang military adventurism? Bilang isang bansa, may pilat na ang ating kasaysayan pagdating sa mga kudeta. Alam natin ang pait ng nakaraan. Ekonomiyang bumagsak, tuwing may kaguluhan, tumatakbo ang mga investor. Ang institusyon ay humihina, nawawala ang tiwala ng publiko sa ating mga batas. Ang ordinaryong Pilipino ang nagdurusa. Sa huli, hindi ang mga general ang nagugutom, kundi ang mga sibilyan. Kaya naman, malinaw ang nakasulat sa ating saligang batas. Ang civil authority ay laging mas mataas kaysa sa militar. Ang sundalo ay sanay magdesisyon at kumilos, ngunit kapag hinaluan ito ng ambisyong politikal, ang uniforme ay nagiging instrumento ng kaguluhan sa halip na proteksyon. Ang pagdakip kay Pokies ay isang paalala sa lahat, aktibo man o retirado, walang ranggo o nakaraang serbisyo ang nagbibigay ng karapatang guluhin ang ating demokrasya. Ang uniforme ay isinusuot para depensahan ang konstitusyon, hindi para diktahan o baluktutin ito ayon sa sariling kagustuhan. Ang mga kasalukuyang sundalo ay may malinaw na paninindigan. Hindi sila papayag na maging instrumento ng kaguluhan. Hindi nila ipagpapalit ang kapayapaan ng bansa para sa personal na ambisyon ng iilan. Ang tunay na sukatan ng isang magiting na sundalo ay hindi lamang sa dami ng medalya sa kanyang dibdib, kundi sa kanyang kakayahang rumespeto sa batas na kanyang sinupaan. Ang tunay na pagmamahal sa uniforme ay makikita sa pag-alam kung kailan dapat bumitaw sa kapangyarihan at kung paano maging isang tapat na mamamayan sa ilalim ng iisang watawat. 28 higanteng kumpanya mula Japan nag-unahan para sa mega railway project ng Pilipinas. Isipin mo ang isang biyahe mula Makati hanggang Clark Airport sa loob lamang ng wala pang isang oras, sakay ng tren na kasing bilis at kasing tino ng mga nasa Tokyo. Hindi na ito pangarap lang, malapit na itong maging katotohanan. Ngayong 2026, opisyal nang nagpakita ng interes ang 28 malalaking kumpanya mula sa Japan, kabilang ang mga tanyag na pangalan gaya ng Mitsubishi, Hitachi, Tokyo Metro at Sumitomo para sa operasyon ng North to South Commuter Railway o NSCR. Ito ang itinuturing na pinakabalaking proyekto sa riles sa buong kasaysayan ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 874 billion pesos. Ang NSCR ay isang dambuhalang riles na may habang 147 kilometers at may 35 stations. Pagdudugtong-dugtungin ito ang 4 na pangunahing lugar sa Luzon, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at Laguna. Upang mas mapabilis ang paggawa, hinati ang proyekto sa 3 bahagi. Una, PNR Clark Phase 1.
mula Tutuban hanggang Malolos. PNR Clark Phase 2 mula Malolos hanggang Clark Airport. PNR Calamba Section mula Manila hanggang Laguna. Dahil dito, magmumukhang maliit na ang Luzon. Imbes na matraffic ng ilang oras, magiging mabilis at relax na ang biyahe ng mga empleyado at pamilyang mamamasyal. Bakit gustong-gusto itong hawakan ng mga Hapon? Sa isang pagtitipon kamakailan sa Tokyo, naging malinaw ang interes ng mga Japanese firms. Hindi lang sila basta titingin, gusto nilang sila ang magpatakbo at mag-alaga ng riles kapag tapos na ito. Ang sistemang gagamitin ay public-private partnership. Ibig sabihin, gobyerno ang gagawa ng riles pero pribadong kumpanya ang magpapatakbo araw-araw. Sila ang magdedesisyon sa schedule ng tren at kung paano ito pananatilihing maayos. Kung mananalo ang mga Hapon, asahan nating ang disiplina at pagiging on time ng mga tren sa Japan ay mararanasan na rin natin dito. Base sa pinakahuling ulat ngayong simula ng 2026, narito ang schedule na dapat nating abangan. April 2026, ilalabas ng Department of Transportation ang final na kontrata. May 2026, ang deadline ng mga bids o alok ng mga kumpanya. Sa gitna ng 2026, malalaman na kung sino ang mananalong operator. Sa Disyembre 2027, inaasahang magsisimula ang partial operations sa Valenzuela hanggang Malolos. Oktubre 2028, bubuksan ang rutang Malolos hanggang Clark. At sa 2032, full operations ng buong 147 kilometers na riles mula Clark hanggang Calamba. Paano nito babaguhin ang buhay ng mga Pilipino? Sa loob ng maraming dekada, traffic at lumang transportasyon ang kalaban natin araw-araw. Ang NSCR ang nakikitang game changer dahil sa mga sumusunod. Una, Airport Express. Ito ang kauna-unahan sa Pilipinas, isang espesyal na linya na magkokonekta sa Makati at Clark Airport sa loob lamang ng wala pang isang oras. Koneksyon sa subway. Madali na ang paglipat ng tren dahil magkakabit ang NSCR at ang itinatayong Metro Manila Subway. Bawas polusyon. Dahil mas marami ang sasakay sa tren, mababawasan ang mga sasakyan sa kalsada at lilinis ang ating hangin. Bagamat Japan ang nangunguna sa interes, bukas pa rin ang bidding sa ibang bansa gaya ng France at maging sa mga lokal na higante gaya ng San Miguel Corporation. Ang kompetisyong ito ay pabor sa atin dahil masisiguraduhin ng mga kumpanya na maganda ang serbisyong ibibigay nila. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang Pilipinas ay malapit na ring magkaroon ng sistema ng transportasyon na ligtas, komportable at maaasahan. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses
kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buot, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin.